medyo may kahirapan ng hamon na pinapahayag ni Jesus. Pagtugon na huwag ninyong labanan ang masamang tao. Hindi dahil sa hinahayaan ninyo o tinutuloy ninyo ang kanyang kasamaan. Hindi na nangulugan na okay lang yun na kayo ay abusuhin. Bahagi yun na kung saan ay ang panyaya ng kapal sa pagkakataon sa mga sitwasyon na sabi nga po namin na nilalayo ayon sa hindi na kapahamakan. Sapagkat sabi nga po natin, yung mga masasamang tao, yan ay mararahas, lalong-lalo na sa panahon na kinabibilangan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ito isang mahanyaya na nangganais na itaas ang antas ng ating pag-ibig at katarungan. Bahagi yun na makita natin. Katarungan sa baga hindi katarungan natin. Ngunit ito ay nagpapahayag ng alin yung katarungan ng Diyos. Sa mga kuminsan, ang gusto natin yan ay tayo ang makaganti. Bahagi yun sa alam natin yung katarungan ng Diyos ay bahagi na kung saan huwag namin kalimutan na hihingin at hihingin sa atin ang hinihingi ng katarungan. Kahit hindi ka gumanti o makita mong ikaw ay gumanti, ay siguradong hihingin ng Diyos ang katarungan. Kaya nga sabi ko, kuminsan ay hindi natin masyado nabibigyan ng diin yung turo ng purgatorio. Kasi doon ay hindi na mapagtitibay. Pangalawa, yung pag-ibig na kung saan natin. Sabi nga natin ay inaalam natin, hindi yung unang puntos, hindi revenge, kundi redemption. Bahagi yun, makita natin yung tunay na pagliligtas ng Diyos. Sabagat itong mga bagay na maaaring nararanasan natin na pagliganti ay hindi makatutulong sa atin upang hindi natin pakinabangan ang pagliligtas ng Diyos. Bahagi hindi naman sabi nga, hindi naman nahulugan naman tinutuloy natin yung kanyang ginagawang kasamaan. Pero sa pagtingin ng alin, yan ang lahat ng yan ay magbabayad at magbabayad ng kanyang utang. Nakakalungkot na lamang sapagkat ang mundong ginagalawan natin. Pati na yung ating mga pelikula, lalo ng mga telenovela, binibigyan ng dilim, gagantihan. Kahit na kuminsan yung pagkapagawa ng bahay, ba't ka nagpagawa ng magandang bahay? Kakaunti naman kayo. Yung wala na yung mga anak nyo dyan, para makagantihan ko doon sa kapit bahay ko. Kasi minamaliit kami noon.
Ganon yung kuminsan yung kaisipan, action is dictated out of revenge. At yun po ay may pagkadelikado sapagkat yung paghubog ng ating sarili at ng puso natin ay nakabase sa pag-iiganti. Hindi po yan ang mensahe na pinapahayag sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Ang mensahe na nais na pumanig ng buong kapal ay kaligtasan. Higit sa lahat sa kanyang para makamit natin ang kanyang kaharian. Pangalawa ay yung iharap ang kabilang isip. So, yung bahagi pag sinampal ka, yan naman ba yung kabilang isip? Sabi ko ako minsan, baka mahala nila ay parang hinasahan niya, abusuhin mo pa ako. Hindi yun. Yung sabihin, hindi alin ay pagkilala na hindi ang violence ang pamamaraan natin. Hindi ho sa pamagitan ng marahas. Hindi ito yung pagkilos. Kaya nga po minsan sabi nga natin ay yung kaisipan na kalma. Ay hindi yung maka-Kristyano kasi sabi nga natin ay gusto natin na yung ginawa sa atin, mangyayari din sa kanya. In todo ay hindi yung gano'n yung ibig sabihin. Ang pagkakataon na kung saan hindi lamang sapagkat inialam mo yung kabilang puso ay isang pamantayan na alin. Una ay hindi ako gagawin sa iyo sa pamagitan ng marahas na pamamaraan. At pangalawa ay hindi yan ang pagkilos na higit na makabubuti sa pagliligtas na ipinamamanig sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Ngunit isang pagkilos natin na higit na makita natin na nais natin ipakita ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Kasi hindi lang para sa atin, ngunit sa sino man na tumataan sa landas ng karahasan ay magkakamit ng tunay na kapayusan. Yun ay isang pagkilala ng alin na hindi natin hinahayaan ang karahasan na maging bahagi ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Hindi po tolerance. Kasi kapag umanti ka, kinampal ka. Ano gagawin mo? Kapag sasampalin mo, ano mangyayari? Magsasampalan lang kayo. At ulang ka ng isang sampalan. At kumisan nga ako, yung away, hindi lang naman nag-iwanan sa inyo Yung ganun klase ng mentalidad, kumisan na din, ay na inuukap sa lahi, bahagi sa mga anak at mga apo. Pangatlo ay extra mile.
additional effort para po sa mga kung tawagin natin yung panahon ng pagkasakop ng mga Romano sa mga Israelita ay may batas sila na pwede mong padalhin yung sinakop mo ng iyong dalahan ng 1 kilometro. Parang mula rito hanggang Paki, maglalakad ka, ay malaya ka. Padala mo doon sa halimbawa, isang Romano, sa isang Israelita, o sa isang Egyptian, ang sasakot. Kung for whatever purpose, gusto mo ng pagtimbang, pwede yun, kasi mataas. Anong sabi dito? Dali mo hanggang 2 kilometro. So, ito po medyo madali natin ipahayag sa makapilipinong pamamaraan. Yung ating pagsiservisyo. Tayo ay medyo may ipahayag natin. Tawagin natin yung idea ng paglilingkod beyond our of duty. Kung may bahagi ho, hindi lang sa panahon na nire-require tayo, kung minsan gumagawa tayo ng extra effort na para tayo ay higit na makapaglingkod sa ating kapwa. Hindi lamang yung sa oras ng ating trabaho, ngunit handa tayo na magdagdag ng panahon at effort para lamang sa ating paglilingkod sa bawat isa. Pero yun ang makita ko natin, kinakailangan ko minsan magkaroon tayo ng extra mile. Hindi lamang yung ano ba yung nararapat lamang sa atin. Yun ay alin. Bahagi na o yun na inialay natin para sa Diyos. Maaari tingnan for the love of country. Pagkakataon mo, hindi mo pinaglilingkuran pa natin, lalo-lalo ng gobyerno, ang siyang magiging katasan natin at kuminsan yan pa yung ating nanakawan. At panguli, ito'y halimbawa naman na awa ng Panginoon, na ipamanig natin sa daigdig na ito. Sapagkat sabi nga po natin, ang mundong ginagalawa natin ay ang alin, mundong marakas at nais na makaisa. Kuminsan natin, pero nakita natin na kapag ang mundong ginagalawa natin ay mag-exact ng the same force na ibinigay natin, ay walang katapusan. So, bahagi ho, medyo may kahirapan. Kailan? Katulad na ng halimbawa ho, ngayon, yung Iran at yung Israel, ay bahagi ko yan, hindi naman ngayon lang yan, yan ay for millennia, ay naging bahagi na ho, na pagkilos, na kung tutusin po ay
nagkakaroon na ng lamat. Kaya lang sa pagkakataon na kung saan ay makita ko natin na yung pamamaraan ng mercy. Kaya ito po yung isa sa mga paanyaya ng paanyaya na ipinahayag ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga yung kanyang turo ay higit doon sa pamantayan ng mga Israelita. Kaya nga bahagi ho, kaya nga kapag nakita nila na ganito yung pamamaraan, maliwanag sa kanila na Kristiyano ka. Hindi ka kung ano yung pananampalataya. Bakit? Kasi nga, bagamat sabi ko natin, ito yung pamamaraan na parang akala natin ay hinahayaan natin na tayo manatiling mga victim. Parang bang sinasabi natin na abusuhin nyo na lang ako. Hindi. Ito ay malalim na pagkaunawa ng katarungan ng Diyos at pagkikilala sa pag-ibig ng Diyos na nawa ay maging bahagi ng ating pagkilos bilang mga mananampalataya. Kaya ipagdasal natin, Pagdasal natin. Kapag hindi ito, halimbawa na lamang, ito yung pamantayan. Hindi ito yung pamantayan ng mananampalataya ng isang Muslim at pananampalataya ng isang Hudyo. Kaya bahagi yun. Kaya sa aking pamantayan, unless yung mga kapatid natin ng mga Muslim at mga Israel may ganitong pamantayan ng pagkilos, ay hindi ho makakamit natin yung kapayapaan na hinahanap natin sa Middle East, o kung tawagin ko ay West Asia, o maging sa pansarili natin pagkilos sa daigdig na ito. Madali? Hindi. Pero hindi imposible. Sabagat ipinakita ni Jesus sa mga bagay na ito at ng mga Kristiyano nauna sa amin. Kaya ipanalangin natin sa harapan ng may kapal, na maging bahagi ito ng ating pamamaraan ng pagkilos. At sana po ay ma-verify natin para maunawaan natin at maging tunay na bahagi. Sapagkat ito lamang yung tunay kinakailangan kasi ni Karen ay isang paanyaya ng pagpapanibago ng puso. It is a case of heart na higit sa kinikilala na pangkaraniwang tao at kahit na kuminsan ng kultura na kinabibilangan